magandang araw mga kababayan ko, kapwa ko Filipino, sa lahat ng mga OFW, kung saan man kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin itong mga lokong mga politiko. Sabi ng mga senador sa congressman is bully. Ang sagot naman itong mga loko din, hindi naman daw bully. So yun ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, baka po pwede makahingi ng support sa aking channel, pa-subscribe po, like, share, comment, at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell. Palagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayan, itong si Nancy Binay, itinawag na bully ang congressman, mga congressman. So sagot naman ng mga lokong ito, hindi naman daw bully yun. Hindi ba talaga bully yun? Yung sinabi nila na mamadaliin yung pagpasa, pag-anminda ng resolution economic provision. Bakit nyo mamadaliin ang economic provision kung wala naman kayong iniisip na masama sa provision na yun, o sa economic provision yun, o sa batas na yun, o gagawing batas? Bakit nyo minamadali? Ang kadalasang rason pa ng mga loko is ang mga taong bayan doon naghihirap. Mga loko-loko, matagal na kami naghirap noon pa. Naipisan lang sa panahon ni PRRD na nalibre yung pag-aaral, kahit pandemic, unlimited yung pagbibigay ng ayuda. Ngayon, nawala ng pandemic, kayo mga loko-loko nyo, mga loko-loko kayo, yung bigas, ang taas, yung pinakamahal, meron ng 70, meron 70 plus. O diba, yung binibili namin is 65. Hindi na ganong mahal yun, Jasmine. So, pinapahid nyo yung mga kalukuhan nyo sa taong bayan. Bakit hindi nyo ipahid sa mga puwit nyo yung mga kalukuhan nyo? Huwag nyo kaming uto-utuin ng mga loko-loko kayo itong mga taong bayan. Dapat sana mag-isip na kayo ng tama. Yan. Sa inyong mga distrito, makita nyo man yan kung sino yung mga congressman nyo, party list man o ano man, mga congressman. Tingnan nyo at huwag nyong iboto. Ba't kayo nagpapauto sa mga taong ito? Nababayaran lang kayo ng 100, 200, 500. Nabibili na yung boto nyo. Kinabukasan ng bansa, kinabukasan din ng pamilya ang naghihirap. Kita nyo mga ngayon, tingnan nyo. Umaaray kayo sa mahal ng bilihin. Sa bigas talaga yung pangunahing pangangailangan natin. Sobrang mahal. So tulad ko is bumibili ako ng bawat buwan 2 sako. Kita mo naman yun. Save na save ko pa sana yung kasi 1,400 plus yung kalahati, 25 sacks. So 2 bag o 3 bag bibili ko kuminsan. So sana makasave pa ako ng mga 1K or plus. Kasi may maliit nga akong babuyan, maliit akong babuyan. So pag nabenta ko ng babuyan, pag nang-utang ako ng feed sa aking pagkukuha na ng feeds is sinasali ko na yung 2 sakong bigas o 3 sakong bigas. So hindi na ako makapag-ipon kasi sa mahal din ng feeds. Kita nyo ba yon? Tapos ipapahid nyo yung mga kalukuhan nyo sa taong bayan kayo, mga loko-loko, mga congressman kayo. Ano ba tawag talaga sa inyo? Loko-loko naman talaga kayo, mga sinungaling kayo. Sabi nyo hindi naman bully yon. Anong hindi bully yon? Pareho man lang kayo sa mga senador until na wala kayong ginagawang resibo o pag-audit o pagbukas ng inyong mga libro. Sabi ni PRD, open the books, di ba? At saka yung resolution number 10 ata yon, yung sinasabi ni Captain Dado Enrique ni Pinoy Survivor. So yun, bakit hanggang yon hindi nyo binubuksan? Puro kayo mga kasinungalingan, wala kayong pagmamahal talaga sa bayan. Yun lang talaga ang totoo. Kasi kung mahal nyo ang bayan, kung totoo yung sinabi na resolution number 10 na mula kay SAS ba yun? At tapos narinig ko kay Pinoy Survivor. Kung totoo yun, kung meron, talagang mga loko-loko kayo. Bakit? Kasi bakit hindi nyo i-resin yun, tanggalin yun, apalitan nyo ng provision or batas na na para sa taong bayan? O diba? Bigyan ng mga taripa ang mga pork, bigyan ng taripa ang lahat ng mga bilihin, tapos angat ang sahod, tapos babaan ang presyo ng mga bilihin. Hindi nyo kayang gawin yun, pero kaya nyo gawin yung paglustay ng sa kaban, sa pira ng ayun,
pira sa kaban ng bayan. Kaya nga kayo galit kay PRRD kasi binuking kayo na ano, winawaldas nyo, winawalustay nyo ang pira ng bayan, pira ng taong bayan. Dapat nga tama yung gagawin ni PRRD na sinabi niya. Kung maibalik siya dyan, pagdadamputin kayo, talagang tama yun. Kasi hindi nyo talaga mahal ang Pilipino. Yun lang ang totoo. Hindi nyo mahal nyo ang mga sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Nabasa ko yung history ni FAM Ferdinand Edralin Marcos. Yung mga ano ba yung pagkakataon na yun, martial law na ata. Yung mga agency o mga mapagkakitaan binigay niya sa kanyang mga kamag-anak. Kung di ako nagkamali. Ngayon din, ang nangyayari ni BBM, binigay din sa mga kamag-anak ang mga posisyon. Napakalayo sa ginawa ni PRRD. Ayaw niya may kamag-anak nasa posisyon sa mga kabinete. Ayaw niya nga si Pulong maging speaker. Iba talaga yung mga totoong Bisaya. Yung totoong mga Bisaya. Ayaw talaga ng ganun delikadisa, kumbaga. Proud naman ako kasi Bisaya din ako. Tubong Leyte, Bohol, yung aking mga ninuno, ang lula't lula ko, ganyan. So ayun, kayo mga congressman, wag niyong ipahid ang mga dominyo sa taong bayan. Kung gagawa kayo ng mga provision, economic provision para sa taong bayan, wag niyo kaming lokohin. Kahit hindi kami nakapag-aral, nag-iisip kami at hindi kami mukhang pira tulad nyo. Kaya tama din yung ginawa ng Senado na mga bully kayo. At saka kayo mga Senado, magbago na rin kayo. Ilabas nyo yung resolution number 10 at i-resign nyo. Tanggalin nyo at palitan nyo ng provision o resolution na para talaga sa taong bayan, hindi para sa sarili ninyo. Hindi kayo nahihiya. Ang lalaki-laki ng sahod ninyo. Tapos nangungurakot pa kayo sa kaban ng bayan. Pero hindi nyo tinitingnan ang mga mamamayang Pilipino na naghihirap. Kung makita nyo, mga mamamayang Pilipino nagtatanim sa ilalim ng araw, tanim palay, tanim mais, harvest palay, kahit ano na lang mapagkitaan sa ilalim ng araw. Tapos kayo naka-aircon, tapos ang laki ng sahod nyo, hindi kayo nahiya sa mga sarili ninyo. Dapat mahiya kayo. Huwag kayong mga sinungaling, kayong mga congressman, huwag kayong mga sinungaling. Ang sabi nyo, hindi kayo otak ng PI. Bakit ayaw nyo imbestigahan yung PI kung hindi kayo otak? Dapat kung hindi kayo otak, kayo din ang nag-imbestiga ng PI. Diba? Imbestigahan nyo kung hindi kayo otak. Tapos ito yung mga loko mga congressman sabi, kasi daw tinitira din ang kanilang speaker na si Romualdez na tambaluslot. Tangina, tambaluslos talaga. Diba? Sus, kung ako lang siguro may kapangyarihan, iwan ko lang. Sana nga mabalik si PRRD sa Malacanang para kayong lahat pagdadamputin. Iwan ko ba, bakit ba yung mga taong ganito? Sana magkaroon ng batas pag ang isang politiko magnanakaw, bitay. Kasi hindi aangat ang Pilipinas kung ganito. Sana magkaroon ng batas. Tulad sa China o ano pang mga bansa na may batas na pag magnanakaw, bitay. Sana kayong lahat pag nagkasala uli, bibitayin kayo. Sana magkaroon ng batas. Kasi pinapahirapan nyo kaming mga Pilipino. Meron nga akong maliit na baboyan. Hindi naman kikita na masyado kasi sobrang mahal ng pitch. Ang mura naman ng aming mga baboy. Pura na lang kayo import dito, import doon. Pati asin import nyo. Sana mag-import na rin kayo ng mga tubig. Mga loko-loko kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Wala kayong pagmamahal sa Pilipino. Mahal nyo lang ang mga bayag ninyo. Hindi kayo naawa sa inyong pamilya. Bagay, wala naman kayong mga awa. Yung pamilya nyo, nakikita kayo mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Until now, hindi nyo. Ang tagal na pala yung resolution number 10. Ang tagal na pala yun. Tapos, wala man lang ni isa na nagsalita na bawal yun. Hindi pwede yun. Dapat para sa Pilipino. Ito naman si Gringo Hunasan, si Kernel, dati pala alam pala itong resolution number 10, sabi ni Pinoy Survivor, kung di ako nagkapali. Tapos hindi man lang alam, tapos sasabihin mahal niya ang bayan. Oh, nakipaghira ka nga.
Pero nakita mo yung resolution number 10, halimbawa kung nakita mo talaga, hindi ko alam, kasi nasa Senado ka man, kung hindi mo inalamahan yun, paano mo naging mahal talaga ang bayan? Diba? Dapat mahal mo ang bayan, ang corruption, tanggalin. Alam nga naman sabihin mo mahal kita, pero pala mayroong isang bahagi ng puso mo na niloko mo ang asawa mo o kapwa mo. Parang ganun din yun. Kaya kung mahal mo talaga ang bayan, nung nalaman mo yung resolution number 10, hindi ako nakamali, sabi ni Pinoy Survivor, sana umalma ka. Umalma ka kasi hindi maganda yon para sa mga Pilipino. Hindi pwede na sabihin natin mahal natin ang bayan, pero meron parang palit pera pala na nabubulsa ng mga maraming politiko. Hindi ko sinabi na ikaw ay nambubulsa, pero kung hindi mo inalmahan yon, ang ibig sabihin yon is konforma ka ng payag ka sa ganun. O diba? Sana ito namang si Trillaling, ganun din. Pareho ko yung mga PMER. Ito namang si Dari, daming PMER sa Senate at Congress. Walang man lang isa may umalma. Sana darating ang araw na meron talagang umalma na PMER na i-resin yung yung resolution number 10. Kasi pag PMER kasi yung magsalita, parang takot sila. Takot sila. Kasi yung PMER ba't yung PMER lang na totoo na nagmamahal sa bayan. Itong si Trillaling, hindi na ito parang hinpilong isang loko-loko na to. So ayun, sana lagi niyong tandaan na pera ng bayan, pera ng tao ang kinakain ng inyong pamilya. Payag ba kayo na balang araw mawawala man talaga tayo sa mundo, sa imperno kayo lahat? Yung pamilya nyo sigaw-sigaw dahil sa kagawan nyo. Hindi nyo mararamdaman ngayon yan dahil nasa mundo na kayo, pero mararamdaman nyo yan pag wala na kayo. Doon kayo magsisi na walang kapatawaran. O diba? Kayo mga congressman na mga sinungaling, ilabas nyo ang totoo. Yung sinabi ni Ka Eric at ni Lauren Badoy, 1.8 billion, tapos ang ginasta nyo is 30 plus million lang, 300 plus million lang, kung ganon. Tapos yung sobra, hindi nyo sinabi kung saan. Talagang magnanakaw talaga siguro kayo. Talagang totoo magnanakaw kayo. At gumawa naman ulit ng another budget na ganon din, malaki pa o maliit na kundi. Diba? Wala mga awa kayo sa sambayan ng Pilipino. Kaya tama lang ang Pilipino galit sa inyo. Sana darating ang araw na kayong lahat mawala na sa politika. At kung magkaroon man ng presidente na pagdadamputin kayo, sana nga. Dahil hindi kayo naawa sa aming mga mahihirap. Nagbibigay kami ng buhay sa maliit naming lupa. Tapos kayo pala ganong kasugapa. Sana po darating ang araw na malinis ang Pilipinas. Kaya tama yung si Presidente Duterte na po. Kaya nga lang, hindi nga ganong corruption, hindi naman napakulong ang mga ganito mga tao. Sana may pagkakataon pa na magkaroon ng batas na pag magnanakaw, bitay. Para angat naman ang Pilipinas. Grabe lalo na sa Mindanao, grabe. Hindi talaga tulad sa ibang mga bansa na na ang laki ng mga sahod ng mga trabahante, tapos walang ganong mahirap. Kung meron mang mahirap, merong makakitaan pa rin. Ayun, kayong mga senador, kayong mga congressman, tandaan nyo mga taong bayan, ang mga mukha ng mga taong ito, wala itong pagmamahal sa bayan. Ang kanilang kalukuhan ay pinapahid sa taong bayan, na kuno naghihirap ang taong bayan, kuno nag-aantay ang taong bayan. Wala po silang ginawa sa panahon ng PRRD. Nagawa naman yun, pero ngayon hindi. Wala pa nga pandemic. So ayun lang, susunod ni God bless us all.